Ephesians 6:15, 1, 2, 3, go. Put on the shoes of peace. Be ready to spread God's news. Ang sabi po ng salita ng Diyos, isuot mo ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Can we say, praise God? Apostle Paul was in prison. He was in prison, mga kapatid. When he wrote this letter, nasa bilangguan po siya. And he was guarded by a Roman soldier. Siya ay bantay-bantay ng Romanong sundalo. At habang nananalangin po si Paul, while Paul was praying, Panginoon, ano kaya ang mensahe na nais mong ipaabot sa mga kapatiran? Ano po ba, Panginoon, yung nais mong ipaabot? At pinakita ng Panginoon sa kanya na there is a spiritual warfare. Meron pong digmang spiritual. May kalaban po tayo. At pinakita ng Panginoon sa kanya para magtagumpay, kinakailangan suot-suot mo yung full armor of God. So while Paul was in prison, he was writing a letter and then binabantayan siya ng Romanong sundalo at natitigan niya yung itsura. Sabi niya, saktong-sakto ito. Ito ang nais ng Panginoon. At isa sa napansin ni Paul ay yung suot-suot po ng sundalo. Kaya ang sabi niya dito, put on the shoes of peace. Be ready to spread God's news. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po makakaupo saglit. Panalangin po natin maghari po sa atin ang kapayapaan ni Kristo. Panalangin po natin sa araw na ito ang kapayapaan ng Panginoon. The gospel of peace ay dumapo, maghari, manahan po sa atin. Amen. Sino pong pwede magsabi na, I need His peace? Sino pwede magsabi na, kailangan ko palagi ang kapayapaan ng ating Diyos? Praise God. Di ba napakasarap kapag may kapayapaan ka na galing sa Panginoon? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang payapa? O mukhang disturbed? Stress? Mukha bang talunan? Tormented? Sabi mo sa kanya, you have the peace of Christ. Nasa iyo ang kapayapaan ni Kristo. Nagahari sa iyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Praise God. Ang tanong po sa araw na ito, gaano na ba katagal ang suot-suot mong sapatos? Tingnan mo yung sapatos ng katabi mo. Sabihin mo sa kanya, gaano ba katagal yan? Well, kapag pinag-uusapan yung tagal at tagal, ang sabi po sa pagsasaliksik, according po sa research, ang pinakamatandang sapatos na natagpuan, ang edad po ay 5,500 years old. Sobrang tagal na niyan. Sobrang tanda na niyan. Yan po ay natagpuan sa isang cave. Ano po sa Tagalog ang cave? Sa isang kuweba ng Armenia. At nakita ng mga dalubhasa na napakatanda na ng sapatos na ito. Pakisabi sa katabi mo, magkano yung shoes mo? Well, pagdating po sa halaga at presyo, ang pinakamahal daw po na sapatos, the most expensive shoes sa buong mundo ay nagkakahalaga po ng $20 million. Sobrang mahal. Hindi lang po sa pesos yan, ha? $20 million. Yan po ay pinakita sa Fashion Week sa Dubai. Siguro punong-puno yan ng diamante, punong-puno yan ng ginto. Kaya napakamahal niyan.
Pero alam niyo po, nung bata po ako, naalala ko po, binilhan po ako ng tatay ko ng sapatos. Mumurahin po. Pero para sa akin, pakisabi po, precious. Sobrang precious po ng story behind that shoes. Kasi po, tuwan-tuwa po ako dahil bago yung sapatos ko. Kami ay uuwi ng probinsya sa Aklan. At pagdating po namin sa Aklan, maliit pa po ako noon, mga 4 years old. Tuwan-tuwa po ako bago yung sapatos ko. At ganun pala yung kalakaran doon sa time po namin. Pag uuwi ka na, iikot ka sa mga kamag-anak. Mikot po kami sa mga kamag-anak at binibigyan po kami ng kung ano-anong mga regalo. May mga nagbigay po ng manok. Pero kapag sila po ay nagbigay ng manok, ikaw ang huhuli. Huhulihin mo yun. Ang mga manok po doon, wala sa kulungan. Kaya ang ginawa po ng tatay ko, gumawa po siya ng trap. Yung puno ho ng bamboo, puno ho ng kawayan, hinatak niya yun, nilagyan ng tali. Tapos nilagyan ng patibong. Nilagyan ng palay, mais. Ako naman po ay bata pa po, pero marunong na akong manalangin. Sabi ko, O Diyos, Panginoon, nawa ay makahuli kami ng manok. Kasi wala akong tumutuka, walang lumalapit. Kaya ako po ay nananalangin ng nakapikit na naglalakad. Pakisabi sa katabi mo, pa po gagawin yon. Bata pa po ako, nagdadasal ako ng nananalangin, nakapikit, naglalakad. Alam niyo po, nagulat po ako kasi po humampas po ako sa puno ng kawayan. Tumama ulo ko. Bukol. At yung time na yon, napakahirap sa lugar na yun kasi wala kami makitang yelo. Alam niyo po kung anong meron? Kasi kailangan yelo, di ba? Yeyelohan mo. Alam niyo kung anong nakita? Ice candy. Kaya sabi ng tatay ko, ayan ang napala mo, nagdadasal kang nakapikit at naglalakad. Yung ice candy, nilalagay-lagay ko dito sa bukol ko. Ang laki. Habang kinakain ko ice candy. Ang sabi ng tatay ko, alam mo, kung gusto mo pagpalain ka ng Diyos, ang pagpapala nagsisimula sa pagbibigay. Sabi ng tatay ko, okay lang ba yung sapatos mong bago? Ibibigay na lang natin doon sa bata. Kasi kahit minsan sa buhay niya, hindi pa siya nakakabili ng ganyang sapatos. Alam niyo po, nung sinabi ko, di okay lang, walang problema. Ang pagpapala ay nagsisimula sa pagbibigay. Nung ibinigay ko po yung sapatos ko, tuwan-tuwa po ako kasi alam ko kahit papano, nakatulong, nakapagpasaya sa ibang tao. At salamat sa Diyos, doon po kami nakahuli naman ng manok. Maya-maya may maingay. Ang ingay. Yung pala, may natrap na. Pag-uwi po namin ng Manila, yung pong kawayan po na ginawa ng kulungan, puno po ng manok. At ako po ay tinutokso naman ng mga kaibigan kong bukol. Pero I was happy dahil alam ko, naging pagpapala po tayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ang Roman soldier po nung araw ay hindi po naka-combat shoes. Hindi po sila naka-combat shoes. Sandals po ang gamit nila na puno ng mga, pakisabi po, spikes. Punong-puno po ng spikes po yan. Yan po ang itsura niyan. Noong sinaunang panahon, ang mga sundalong Romano ay nagsusuot ng sandalyas na may mga pako sa palibot, maging sa ilalim para sa, pakisabi po, katatagan, pakisabi po, liksi sa labanan.
Dalawa po pala ang purpose nun kung bakit may mga spikes. Ang dahilan po pala kaya nilagyan ng spikes, ng mga parang mga pako, mga bakal na matutulis, yung kanilang mga sandals para kakapit. Matatag. Pakihawakan yung katabi mo, matatag. Matatag. At para sila maging maliksi, mabilis kumilos. Naho. Yung pala ang purpose nun. Their shoes provide stability and mobility. Yung pala ang purpose nun. Kasi pangit naman kung nasa digmaan ka, nasa pakikipaglabang ka. Di ba? Nasaan ang kalaban? Nasaan? Nasaan? Tapos pagpunta mo doon sa battleground, bigla kang nadulas. Di ba? Pangit naman. Kaya kailangan nila yung sapatos na may tatag at may liksi. Alam niyo po, as Christian, bilang mga anak ng Diyos, pakihawakan ngayong katabi mo ng mahigpit. Ginawa ka ng Diyos na matatag. Sabi mo, matatag ka. At hindi ka lang matatag, maliksi. Hindi ka matamlay, hindi ka papatay-patay, maliksi. Mabilis kumilos. Mabilis kumilos. Purihin ng Diyos. Ang sabi po ng Ephesians 6:11, isigaw niyo po pag nabasa niyo yung salitang stand, or kung may Bible po kayo, bilugan niyo po yung Bible niyo. Guhitan niyo yung salitang stand. Okay, sabay-sabay po natin basahin Ephesians 6:11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Talagang may tatag eh. Ang gusto ng Panginoon, may tatag. Titigan mo yung katabi mo. Tatag. Tatag tayo, matatag. Worldly people can be shaken, but you will not be shaken. You will not be shaken. You will not be moved. Ang mga tao po sa mundo, pag may mga pagsubok, may mga problema, nayayanig sila. Pero ikaw at ako, pakisabi nga sa katabi mo, hindi tayo mayayanig. Kasi kasama natin ang Diyos, pinatatag niya tayo, pinalakas niya tayo, sinasamahan niya tayo. Pwede ho ba natin palakpakan dyan si Lord? Palakpakan po natin si Lord. Purihin po natin si Lord. Siya ang ating kalakasan. Sa Kanya galing yung tatag nito. Amen. Ang sabi pa po sa Ephesians 6:13, yung stand ha, bantayan niyo yung stand. Ephesians 6:13, therefore, take up the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand on your ground, and after you have done everything, to stand. Tatag. Sino dito kahit anong problema, kahit anong pagyanig, pag-uusig, matatag? Taas nga po ang mga kamay ng pinatatag ng ating Diyos. At kung pinatatag po kayo ng Panginoon, pwede ho bang ipalakpak natin ang Lord? Sapagkat sa Kanya galing ang kalakasan, sa Kanya galing ang ating katatagan, sa Kanya galing ang ating kalakasan. Purihin po ang Diyos. Yung old song, yung mga kanta ng mga sinaunang Kristiyano, naririnig ko ito sa daddy ko, ang kanta po nila ay, I shall not be moved. Doon galing yun. I shall not be moved. Narinig ko sa kanila yan. Kaya kahit anong pagsubok nila, hindi sila namumove. Hindi sila bumibigay o sumusuko. Kaya sila yung inspirasyon ko. Pakisabi nga sa katabi mo, ikaw naman ngayon ang inspirasyon ko. Kaya hindi ako sumusuko. Hindi ako bumibigay dahil nakikita ko yung tatag mo.
nakakahawa ka. Amen. Ang kanta po natin ngayon, last Sunday, kinanta natin yon. Ano yung kanta natin last Sunday? Ang sabi po ng kanta natin noong last Sunday, and I will not be moved. Di ba? Kanta natin last Sunday. And I'll say of the Lord, you are my shield. Di ba? My shield daw, my strength, my portion, deliver, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Di ba? Siya yung refuge natin. Siya yung strong tower po natin. Siya yung strength natin. Siya yung shield natin. Kaya tayo malakas. Tapikin mo ng malakas yung katabi mo. Kaya ka malakas. Kaya ka matatag. Hindi basta-basta natitinag. Because God is your strength. God is your strong tower. God is your refuge. God is your portion. The Lord is your present help in time of need. Can we say hallelujah? Hallelujah. Ephesians 6:14. Ano pong sabi diyan? Stand firm. Stand firm, kapatid. Marami po ang nasishake. Marami po ang nayayanig nung nawalan po sila ng kanilang jowa. Di ba? Pag nawala yung jowa, marami po ang nayayanig. Pero ikaw, you stand firm. Marami po ang nayayanig nung sila po ay nawala ng trabaho, nalugi, naloko. Pero ikaw at ako, we stand firm by the grace of God. Amen. Marami po ang na-shake, marami po ang nayayanig nung sila po ay nagkasakit. Kaya nung sila ay nagkasakit at medyo nayayanig sila, lalo pong bumagsak yung health. Hindi makarecover. Pero sa awat biyaya ng Diyos, kahit dapuan tayo ng sakit at karamdaman, we stand firm. We stand on His promises that the Lord is our healer. He is our great healer and nothing is impossible with Him. Kaya kahit nagkakasakit tayo, parang tingin ng tao, wala tayong sakit. Kasi nga po, andun yung tatag na bigay ng ating Diyos. Amen. Marami pong tao po ang nayayanig, nasishake, kapag inaatake po sila ng kaaway na dyablo. Nayayanig po sila. Nayayanig yung relationship, nayayanig yung samahan, nayayanig yung friendship, nayayanig. Pero salamat sa Diyos, we stand firm. Nakatindig tayo, nakatayo tayo. Hindi dahil sa lakas natin, hindi dahil sa magaling tayo. Amen po? Kundi dahil hawak po tayo ng Diyos. Hawak niya tayo. Kalakasan natin siya. Can we say hallelujah to that? Hallelujah. Tayo pong lahat ay magsitayo. Pakikamayan mo yung katabi mo, sabi mo, congrats. You stand firm, soldier of Christ. Come on, kamayan mo pa. Yung nasa kaliwa, nasa kanan, nasa likod. Congrats! Kasi kilala ka namin eh. Ang dami mong pinagdaanan. Nandyan nagkasakit ka, nandyan naskam ka, niloko ka, iniwan ka. Ang dami nangyari sa'yo, pero congrats. You stand firm. Soldier of Christ. Hallelujah. Praise God. Ang tanong po as we end, bakit po tayo nananatili? Bakit po tayo matatag? Bakit po tayo maliksi? Kasi po,
meron po tayong kapayapaan. Yun po ang dahilan kung bakit tayo matatag. Pag nawala po yung kapayapaan sa isip ng tao, nayayanig yan. Kahit may pera yan, kahit may position, may kapangyarihan, hindi na yan makatulog, hindi na yan makakain. Pero as long as you have peace in your heart, in your mind, you can still sleep, you can still enjoy your life, your family. Nai-enjoy mo lahat ng bagay na meron ka kahit kapraso, kahit kaunti. Kasi you have peace from the Lord. Amen. Pakisabi po, kapayapaan. Colossians 3:15 tells us, let the peace of Christ rule in your hearts. Sino pong masaya na yung kapayapaan ni Kristo siyang naghahari sa iyo? Naghahari sa ating tahanan, naghahari sa ating pamilya, naghahari sa ating mga buhay. Amen. Naku, yung kapayapaan na yan, blessing po na malaki yan. Pagpapala po na malaki na bigay ng Diyos. Hindi po natin pwedeng makuha yan sa sanlibutan o sa anumang bagay. Ang kapayapaan na yan ay tanging galing lang sa Panginoon. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, peace I leave you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Sabi ng Panginoon, yung kapayapaan na binibigay ko sa inyo, yung kapayapaan na binibigay ko sa inyo, hindi yan katulad ng kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Sa sanlibutan po, yung kapayapaan na nakukuha nila sa alcohol, sa drugs, pakisabi po, temporal. Pakisabi po, pansamantala. Pakisabi po, curse. Kasi, bakit curse? Pansamantala lang, mapapanatag yung isip nila, makakatulog sila, magiging manhid sila. Curse po yun kasi iiwan sa kanila nun, sakit. Matinding karamdaman, kaya curse. Pero yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa atin, pakisabi po, pagpapala. Biyaya. At ang sabi ng Panginoon, yung kapayapaan na yan, naggaling sa Kanya. Pure, genuine, 100% healthy. Can we say, praise God? Praise God. Kaya ano po ang challenge ngayon? Ang challenge po sa atin, as we end, isuot mo. Isuot mo, kapatid. Huwag mong hubarin. Lagi mong isuot yan. Yang panyapak ng kapayapaan, ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Pakitapik mo nga ng malakas sa balikat yung katabi mo. Isuot mo. Lagi ang panyapak ng kapayapaan. No? Kapag nakita ka namin na mukha kang stress, mukha kang worried, mukha kang Biyernes Santo, mukha kang pinagtampuhan, pag ganyan ang itsura mo, aba, hindi mo suot yung kapayapaan na binibigay ng ating Diyos. Amen. Ang challenge po dito, put on the shoes of peace every time. Daily. Every time na dumadaan ka sa mga spiritual battle, spiritual warfare, every time na dumadaan ka sa mga pagsubok, lagi mong isuot yung kapayapaan ng Panginoon na bigay niya sa atin. Amen. Amen. Ang sabi dito, be ready to spread the good news. Ang sabi doon, isuot mo yung pagiging handa. Always ready. Ano po yung suot-suot natin palagi na hindi natin hinuhubad? Ito po yung panyapak ng kapayapaan sa pangangaral ng mabuting balita. Alam niyo po, ganito po. Kapag ang isang anak ng Diyos, saan man siya pumasok, may kapayapaan. May kapayapaan. Pero kapag ang isang tao, hindi siya anak ng Diyos, wala siya sa Panginoon, ano man yung pasukin niya,
gugulo. Gugulo talaga. Tignan mo yung katabi mo. Ano ba yung katabi mo? Yan ba yung tao na kapag may pinasok, gumugulo? O nagiging maayos sa sitwasyon? Well, kapag siya ay anak ng Diyos, ang dulot lagi niyan, ang dala niyan ay kapayapaan. Amen. Taas po ang kamay na dala niya lagi kapayapaan. Praise God. Because you are a child of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Saan man pumasok ang mga anak ng Diyos, they bring peace. They always bring peace. Hindi po chaos, hindi po kaguluhan, hindi po division, hindi po mga gawa ng laman, kundi every time na ang mga anak ng Diyos pumapasok, dala nila ang kapayapaan. Pasukin man nila ang pagpapamilya, kapayapaan ang dala nila. Sapagkat they have peace. Pasukin man nila ang negosyo, kapayapaan ang dala nila. Amen. Pumasok man sila sa isang lugar na magulo. Pag dumating ang anak ng Diyos, kapayapaan ang dulot niyan. Sabi nila, marumi ang politika, huwag mong pasukin yan. Well, kapag ang isang tunay na anak ng Diyos pumasok sa politika, dala niya kapayapaan. Dala niya kabutihan. Dala niya ang liwanag na galing sa Panginoon. Pakitap nga sa balikat yung katabi mo, saan ka man pumasok, dala mo pagpapala, dala mo kaayusan, dala mo kapayapaan, dala mo ang pagpapala at biyaya ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Matthew chapter 5 verse 9 says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Tayo po'y manalangin. Panginoon, sinasabi mo sa iyong salita, mapalad ang mga taong nagdadala ng kapayapaan sapagkat itinuturi mo silang mga anak mo. Kaya ito pong mga panyapak namin, O Diyos. Saan man kami pumunta, Panginoon, sa school, sa office, sa workplace, sa business sector, saan mo man kami dalhin, Panginoon, sa aming pamilya, hayaan mo maghatid kami sa kanila ng kapayapaan, sapagkat ikaw ang naghahari sa amin. Ikaw na hari ng mga hari. Ikaw na Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw na prinsipe ng kapayapaan. Saan man kami magpunta, O Diyos, humarap man kami sa kaguluhan, hayaan mo maghatid kami ng kapayapaan sa lugaring yaon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.